Jeremias, Kabanatang 30. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Sapagkat, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Huda, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. At ang mga ito, ang mga salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Huda. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kami ay nangakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot at hindi ng kapayapaan. Kayo'y magtanong ngayon, at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. Bakit aking nakikita ang lahat na lalaki na mga kamay ay nangasa kanyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam, at ang lahat na mukha ay naging maputla? Ay, sapagkat ang araw na yaon ay dakila, na napat walang gaya ni yaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na aking aalisin ang kanyang pamatok sa iyo, at aking papatirin ang iyong mga tali, at hindi na siya maglilingkod pa sa mga taga-ibang lupa. Kundi kanilang paglilingkuran ang Panginoon kanilang Diyos, at si David na kanilang hari na aking ibabangon sa kanila. Kaya't huwag kang masindak, O Jacob na aking lingkod, sabi ng Panginoon, huwag ka mang manglupaypay, O Israel, sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong binhi mula sa lupain ng kanilang pagkabihag, at ang Jacob ay babalik, at magiging tahimik, at tiwasay at walang tatakot sa kanya. Sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita, sapagkat gagawa ko ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa inyo. Ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan, at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong sakit ay walang kagamutan, at ang iyong sugat ay mabigat. Walang makipaglaban ng iyong usapin upang ikaw ay mapagaling. Ikaw ay walang mga panggamot na nakagagaling. Nilimot ka ng lahat na mangingibig sa iyo. Hindi ka nila hinahanap, sapagkat sinugatan kita ng sugat ng kaaway, ng parusa ng mabagsik, dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan, dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo, kaya't silang lahat na nagsisi lamon sa iyo ay mga lalamon, at lahat ng iyong kaaway, bawat isa sa kanila'y magsisipasok sa pagkabihag, at silang nagsisisamsam sa iyo ay magiging samsam, at lahat na nagsisihuli sa iyo ay aking ibibigay na huli. Sapagkat pagiginawahin kita at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, kanilang tinawag ka na tapon, na sinasabi, ito ang Sion, na hindi hinahanap ng sinuman. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito,
Aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Jacob, at pakukundanganan ko ang kaniyang mga tahanang dako, at ang bayan ay matatayo sa kaniyang sariling bunton, at ang bahay-hari ay tatahan ng ayon sa ayos ni Yaon. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya, at aking pararamihin sila, at sila'y hindi magiging kaunti. Akin ding luluwalhatiin sila, at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay maging gaya ng una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. At aking parurusahan kayong lahat na nagsisipagpighati sa kanila. At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila. At aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin. Sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin? Sabi ng Panginoon. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Narito ang unos ng Panginoon, ang kanyang kapusukan ay bubulalas na parang buhawi, hahampas sa ulo ng masama. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Jeremias, Kabanatang 31. Sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, magiging Diyos ako ng lahat na angkan ni Israel, at sila'y magiging aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang bayan na naiwan ng tabak ay nakasumpong ng biyaya sa ilang. Oo, ang Israel ng aking papagpahingahin. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Muling itatayo kita, at ikaw ay matatayo, o dalaga ng Israel. Muli na ikaw ay magagaya ka ng iyong mga pandereta, at lalabas ka sa mga sayawan nila na nasasayahan. Muli kang magtatanim ng mga ubasan sa mga bundok ng Samaria. Ang mga manananim ay magtatanim at mga gagalak sa bunga ni Yaon. Sapagkat magkakaroon ng araw na mga bantay sa mga burol ng Efraim ay magsisihiyaw. Kayo'y magsibangon at tayo'y magsisampa sa Sion na pumaroon sa Panginoon nating Diyos. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsiawit ng kasayahan dahil sa Jacob, at magsihiyaw kayo dahil sa puno ng mga bansa. Mangagtanyag kayo, magsipuri kayo, at mangagsabi, O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi sa Israel. Narito, aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan, at pipisanin ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa, at kasama nila ang bulag at ang pilay, at ang buntis at ang nagdadamdam na magkakasama. Malaking pulutong na magsisibalik sila rito. Sila'y magsisiparitong may iyakan, at may pamanhik na aking papatnubayan sila. Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa makatwid na daan na hindi nila katitisuran. Sapagkat ako'y pinakaama sa Israel, at ang Ephraim ang aking panganay. Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, o ninyong mga bansa,
at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo, at inyong sabihin, ang nagpangalat sa Israel, siya magpipisan sa kanya, at mag-iingat sa kanya gaya ng ginagawa ng pastor sa kanyang kawan. Sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob, at tinubos niya siya sa kamay ng lalong malakas kaysa kanya. At sila'y magsisiparito at magsisiawit sa kaitaasan ng Sion, at magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon, sa trigo at sa alak at sa langis at sa guya ng kawan at ng bakahan, at ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan, at hindi na sila mga mamanglaw pa sa anuman. Kung magkagayoy magagalak ang dalaga sa sayawan, at ang mga binata at ang matanda na magkakasama, sapagkat aking gagawing kagalakan ang kanilang pagluluksa, at aking aaliwin sila at aking pagagalakin sila sa kanilang kapanglawan. At aking sisiyahin ang loob ng mga saserdote sa kaginawahan, at ang aking bayan ay masisiyahan sa aking kabutihan, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, isang tinig ay narinig sa Rama, panaghoy at kalagim-lagim na iyak. Iniiyakan ni Raquel ang kanyang mga anak. Siya'y tumatangging maaliw dahil sa kanyang mga anak, sapagkat sila'y wala na. Ganito ang sabi ng Panginoon, iyong pigilin ang iyong tinig sa pagiyak, at ang iyong mga mata sa mga luha, sapagkat gagantihin ang iyong mga gawa, sabi ng Panginoon, at sila'y magsisibalik na mula sa lupain ng kaaway. At may pag-asa sa iyong huling wakas, sabi ng Panginoon, at ang iyong mga anak ay magsisiparon uli sa kanilang sariling hangganan. Tunay na aking narinig ang Ephraim na nananaghoy sa kanyang sarili ng ganito, inyong pinarusahan ako, at ako'y naparusahan na parang guya na hindi hirati sa pamatok. Papanumbalikin mo ako, at ako'y manunumbalik sa iyo, sapagkat ikaw ang Panginoon kong Diyos. Tunay na pagkanumbalik ko sa iyo ay nagsisi ako, at pagkatapos na ako'y maturuan ay nagsugat ako ng hita. Ako'y napahiya, oo, lito, sapagkat aking dinala ang kakutyaan ng aking kabataan. Ang Ephraim bagay aking minamahal na anak, siya bagay iniibig na anak, sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, ay gayon ko inaalala siya ng di kawasa. Kaya't nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na naawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Maglagay ka ng mga patutuo, gumawa ka ng mga haliging tanda, ilagak mo ang iyong puso sa dakong lansangan, sa daan na iyong pinaroonan. Ikaw ay magbalik uli, o dalaga ng Israel. Ikaw ay bumalik uli rito sa mga bayang ito. Hanggang kailan magpaparoot parito ka, o ikaw na tumatalikod na anak na babae? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng bagong bagay sa lupa, at ang babae ay siyang mananaig sa lalaki. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, kanilang gagamitin uli ang pananalitang ito sa lupain ng Huda at sa mga bayan niyaon, pagka aking dadalin uli mula sa kanilang pagkabihag. Pagpalaing ka ng Panginoon, o tahanan ng kaganapan, o bundok ng kabanalan. At ang Huda at ang lahat na bayan niya ay tatahan doon na magkakasama. Ang mga magbubukid
at ang mga lumilibot na may mga kawan. Sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na tao, at lahat na mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Dito'y nagising ako, at ako'y lumingap, at ang aking pagkakatulog ay masarap. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Huda ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop. At mangyayari na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig, at upang ipahamak, at upang pagdalamhatiin, gayon, babantayan ko sila upang itayo at upang itatag, sabi ng Panginoon. Sa mga araw na yaon ay hindi na sila magsasabi, ang mga magulang ay nagsikain ng mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga bata ay nagsisipangilo. Ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kanyang sariling kasamaan. Lahat na nagsisikain ng mga maasim na ubas ay magsisipangilo ang mga ngipin. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda, hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan, at hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kaniyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid, na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako, mula sa kalit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Ganito ang sabi ng Panginoon, na nagbibigay ng araw na sumisikat na pinakaliwanag sa araw, at ng mga ayos ng buwan, at ng mga bituin na pinakaliwanag sa gabi, na nagpapakilo sa dagat, na humuhugong ang mga alon niyaon. Ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kaniyang pangalan. Kung ang mga ayos na ito ay humiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhinga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko na magpakailanman. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung ang langit sa itaas ay masusukat, at ang mga patibayan ng lupa ay masisiyasat sa ilalim, akin ngang iahagis ang buong lahi ng Israel dahil sa lahat nilang nagawa, sabi ng Panginoon. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ang bayan ay matatayo sa Panginoon mula sa muog ni Hanael hanggang sa pintuang bayan sa sulok. At ang panukat na pisi ay magpapatuloy na matuwid sa burol ng Garib at pipihit hanggang sa Gowa. At ang buong libis ng mga katawang patay at ng mga abo
at ang lahat na parang hanggang sa batis ng Sidron, hanggang sa sulok ng pintuang bayan ng kabayo sa dakong silanganan, magiging banal sa Panginoon. Hindi mabubunot o mahagis ang sinuman magpakailanpaman.